Ayan na po, sunod-sunod na yung kaso. Kinasuhan na po ng BIR ng tax evasion, hindi tamang pagbabayad ng buwis. Ito pong si Mr. Mark Arevalo ng Wawaw Builders, isa ho sa mga controversial na kontraktor dyan sa flood control scam. Okay? At nakita po ng BIR ang malaking pagkakaiba sa kanilang ibinayad at idiniklara. Kaya po hinahabol na ng BIR, ng gobyerno, before Department of Justice. Tax evasion. Naku, malaking problema yan kasi pagka ang BIR hindi mo pwedeng pagtaguan yan eh. Pwedeng kumpiskahin yung mga ari-arian at kung ano mang meron sa isang tao kapag hindi na ibayad ang tamang buwis, lalo na itong ganito. Controversial sa flood control scam. Itong galaw ng BIR, iba ito kaysa galaw ng ombudsman. Dahil yung anti-graft, okay, iba po yan sa tax evasion. Ang tax evasion, yan ay Finance Department, Customs at BIR ang nagpapile ng kaso. So, itong si Wawaw Builders, sumabit na sa scam, may problema pa sa tax evasion, abay patong-patong na ito. At ito ko ang pagpapatunay na yung whole of government approach na ginagawa nung nakaraang taon, ngayon ay ipinagpapatuloy. At tama lang po yan, para naman nalaman at mabawi yung perang kinakailangan. Hindi lang mo yan. Kung yung mapapansin, yung naunang nasilip ay yung Vizcaya family na mayroong 7 o 9 na mga construction company. Yan ay naunang sinilip na rin. At nakita nilang, may problema. So, kung kayo, yung mga private sector nasabit sa scam na ito, another cases po itong sa tax evasion cases, kaya nga po, patong-patong na yung mga kasong yan. Ano ang inyong masasabihan? Tama lang ba? At tama naman sa tingin ko ang galaw na ito ng Finance Department at ng Bureau of Internal Revenue o BIR. At related sa balita pa rin tungkol naman ho sa budget, ito hong unprogram na pondo para sa 2026 ngayong taong ito na budget. Okay? Ay dapat talagang bantayan nating mabuti. Huwag nating paubaya sa gobyerno lang, kasi kahit gusto ng ating Pangulong malinis ang paggamit ng pera, pero meron ho talagang mahilig gumawa ng paraan kung paano gastusin yung pera nang wala sa lugar. Meron ho talagang gumagawa na ikurap, maliin, kahit na malinaw sa batas kung saan gagamitin ang unprogram. Minsan ginagamit pa rin yan sa kalokohan. Ang unprogram, yun ay wala pa ho yung pondo. Lalagyan ng pondo kung sakaling kailangan. Halimbawa nga po ay sa kalamidad. Hindi naman natin alam kung anong oras araw magkakaroon ng kalamidad. So, kaya unprogram yan. Wala pang pondo. Halimbawa, mayroong volcano eruption. So, malaking perang kailangan para sa proteksyon ng mga mamamayan. Yun. Yung unprogram na tinatawag, yun ang ilalaan doon, pero gagawa ng budget para malagyan ng pondo. Pero yung iba, magaling mag-justify. Kunwari nagamit, hindi naman pala. At ang aking yung pagdududa dito, baka ito'y magamit pa ng mga proponent na mga politiko. Baka itong unprogram na ito ay siyang pagbagsak. Ito naman ang maging kapalit ng insertion, port barrel o PDAP. Di ba? O yung isa pang ngayon? Na mga palusot nila. Hovable. Di ba? Yung pagdalaan ng pondo. Di ba? May mga ganon. So, kailangan po dito ang Department of Budget and Management. At saka, ano pa ba ito? Yung Executive Department mismo ang magbantay. Pag ito'y pinasok na naman, pinakailaman ng mga politiko, baka magkaroon na naman ng pagdududa at manakaw na naman yan. Kung yung mga gunita, inalista ni Pangulong Marcos ang 92 billion dyan sa unprogram na yan. Pinasalamatan ng iba,
Pero yung iba naman, nagduda pa rin. Hindi mo rin masisi ngayon ng mga Pilipino na magduda sa paggastos ng budget eh. Kasi napatunayan na nga po na dekada nang ninanakaw ng iba. Dekadang inaabuso na tayo ng mga politiko at mga kontraktor na taga-DPWH. Kaya ngayon, kahit na paulit-ulit na sabihin ng gobyernong matino, maayos na, kahit tayo sinasabi natin ganyan, magdududa pa rin. Dahil marami hong nagpapalusot kung paano nila magawa yung kanilang sariling interes. Kaya nga sabi ko, magbantay tayo mga Pilipino. Itong laban sa korupsyon, hindi pwedeng gobyerno lang. Laban sa korupsyon, hindi pwedeng si Pangulo lang. Dapat tayong lahat dahil atin itong perang ito. Yung mga empleyado ng iba't ibang departamento, alam nyo kung anong ginagawa ng mga boss nyo, anong ginagawa ng paggastos ng inyong mga opisina. Huwag kayong pumayag dyan. Pwede nyong i-expose yan. Sakripisyo. Pagka kasi itinago nyo, kinonsinti nyo, alam nyo pero hindi nyo sinusumbong, nagiging bahagi kayo o parte kayo ng malawakang korupsyon. Yun po yun. Kaya ang pinakamagandang intelihensya o intelligence officer ay yung mismong tagaloob ng pamahalaan. Kung alam mo korap yung secretary, yung YOSEC, yung ASEC, yung director o chairman o kahit anong posisyon, may mga staff yan. Yung staff alam nila ang galaw eh. Kayo po yung dapat magsakripisyo at makatulong. Kasi kung puputok ang balita kapag nangyari na, napakahirap ng habulin. Dapat yung prevention, yung halimbawa nagpaplano pa lang na alam naman yung ghost project. Nagpaplano pa lang, alam naman na yung substandard na naman. Nagpaplano naman na nag-divert ng pera na malayo sa General of Operation Law. Alam na yan ng mga staff. Pwede niya hong i-expose yan kung gusto nyo ang matino. Kasi ako po'y naniniwala until now, hanggat wala talagang parusang bitay, magiging paulit-ulit lang ang korupsyon. Pag natapos itong Marcos administration sa 2028, kung sino mang uupo dyan, pag hindi itinuloy ito, tuloy pa rin ang korupsyon. Yan ang nakakalungkot. Kasi itong korupsyon ay cancer na kung sa sakit. Sakit na hindi na magamot. Pero ang gamot dyan ay mabigat na kaparusahang death penalty o pitay, ayaw na nilang gawin. Ayaw gawin ang batas na katatakutan ng mga abusado. Kasi ang gagawa nito at dapat gumawa nito Kongreso at Senado. Ayaw nilang gawin kasi pamilya rin nila ang posibleng tamaan. Sila ang tatamaan nun. Kaya kontento na sila dito sa kasalukuyang Plunder Law, Anti-Corrupt and Practices Act na kayang-kaya nilang paglaruan at lusutan. Kaya mahabang labanan ito. Ituloy natin hanggang sa huli at ipamana natin sa lahat ng ating mga kabataan. Ang laban sa korupsyon ay hindi lang ang gobyerno, mamamayang Pilipino ang dapat pumapil dito.